Mapagpalang gabi po sa ating lahat na nandito sa church at ganun din po sa mga sumusubaybay, nanonood sa ating live stream, sa ating devotion, sa ating Bible study upang sa ganon, mas makilala po natin ang lubusan ng ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo, umpisa na po natin ang ating gawain at awitan natin ang ating Panginoon. Papurihan natin at itaas natin sa oras na ito. Awitin nga natin yung kantang Banal Mong Tahanan. I-desire po natin na laging tahanan ng Diyos ang ating mga buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkanihit ka at sa'yo ay umisan. Minsan pa ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkanihit ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, laluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkanihit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, ngayon at kailanman. Opo, Panginoon, hallelujah. Yan po ang aming dalangin sa oras na ito. Patuloy kang maghari, O God, sa aming buhay. Loobin mo ang aming buhay na maging banal mong tahanan upang masunod at matupad namin ang iyong nais sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, itinatas po namin ang dakilang pangalan, Panginoon, dahil napakabuti ninyo, napakadakila ninyo, kailanman hindi ka po nagbabago sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa buong maghapon hanggang sa gabing ito. Iningatan niyo kami, ginabayan niyo po kami. Salamat sa kalakasan, salamat sa kalusugan, salamat sa mga pagpapala. Salamat din po, Panginoon, dahil pagtagumpayan namin ang mga pagsubok na aming dinaanan sa araw na ito. Salamat po dahil ginabayan niyo po kami. Lord, sa oras na ito, patuloy mong saliksikin ang aming buhay. Patawarin niyo nawa po kami sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa araw na ito, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon.
Linisin mo po ang aming buhay upang sa ganon, sa araw na ito, sa gabing ito, sa aming pagpupuri sa inyo, ay wala pong magiging balakid, hadlang, Panginoon, na maramdaman at maranasan namin ang iyong presensya. At ikaw po ay aming malugod at may taas, O Lord God. Bless mo po, Panginoon, ang gawain ito sa aming pong devotion, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo buksan ang aming puso at isipan nang iyong mga salitang ito ay may tanim sa amin. At ito ay mamumunga, Panginoon, magbibigay ng kalakasan, ng katatagan sa aming pong espiritual na pamumuhay. Lord, pagpalain mo po ang iyong gagamitin sa gabing ito. Patuloy mo siyang pagpalain, gamiting bilang pagpapala sa amin. Ianoin po siya, Panginoon. Bigyan po siya ng knowledge and wisdom na nanggagaling sa inyo upang may payag po niya ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy ka na kumilos at ikaw lamang ang aming sasambahin, dadakilan at itataas sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Tinatawagan ko na po ang mga young people na magbibigay po ng special number. Gusto din po naming mag-alay ng isang kanta. At ang kanta pong ito ay pinamagatang Build My Life. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes, see wonder, and show me who you are, and fill me with your love, and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live
Sa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Muli, nandito naman po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago po yan, binabati ko po lahat ang mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga pastors, especially po sa Assemblies of the Firstborn dito po sa Pangasinan District at sa buong Pilipinas po, binabati ko po kayo. Ako po ay nagbibigay pugay sa inyo. Happy Pastor Celebration Month ngayong buwan po ng Oktubre. At sana po bilang mga lingkod ng Diyos, tayo po mga pastor, ay patuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Let's continually serve God in accordance to His will and ways, and we will never run out of supply. Purihin po ang Panginoon. So tayo po ay dadako ngayon sa ating pong pag-aaral. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 3. At sisimulan na po natin ang pag-aaral dito. At natapos na po natin yung dalawang kabanata, yung Pilipos chapter 1 at Pilipos chapter 2. At ngayon po ay sisimulan natin ang chapter 3. At kung sa mga nakaraang mga kabanata sa chapter 1 ay pinag-aralan po natin ang tungkol po sa paano po ma-overcome ang mga sirkumstansya na isa sa mga magnanakaw ng ating kagalakan. One of the robbers and thieves of our joy is circumstances. And to overcome it, we must have the so-called spiritual single mind. Kailangan po magkaroon tayo ng single mind o attitude na nakapokus lamang sa ating Panginoon. And the key verse ng chapter 1 ng Philippians ay verse 21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." And we have studied also that one of the robbers of joy and thieves of joy is people. And that was discussed in chapter 2 of the book of Philippians. And the key verse of chapter 2 is verse 4. Consider other better than you. So makikita natin na para malabanan po, mapagtagumpayan po ang mga tao sa ating paligid na minsan ay nagnanakaw ng ating kagalakan, nagiging obstacle sa ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, ay kailangan natin ng tinatawag na submissive mind. So now let us go to chapter 3. Circumstances and people can rob us with our joy. But in chapter 3, mayroon pa po isang magnanakaw dito. Things, mga bagay. Okay. Ito ang diniscuss na Apostol Pablo dito sa chapter 3. So buksan po natin ang ating mga Biblia. Siguro, kasi medyo mahaba po ito. Yung verse 1 to 3 lang muna po tayo. Sabi po rito, basahin ko muna sa English. "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to be ended is not grievous, but for you it is safe." Tapos sabi niya po, "Beware of dogs, beware of evil workers, beware of concession." And verse 3, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh." Sa Tagalog po, sinabi niya, sa kahuli-hulihan, sa katapos-tapusan mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, ngunit sa inyo'y katiwasayan. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisasamba sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, at ang nangangagpupuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkatiwala sa laman. Now, dito natin makikita na ang mga bagay or things ay isa po sa magnanakaw ng ating kagalakan. 11 times po, okay, tignan po natin, let us scrutinize chapter 3. 11 times in this chapter alone, we will find Paul using
the word things. 11 times na ginamit yung salitang bagay o things. Okay? Sa aklat po ng Philippians in chapter 3. At he points out in verse 19 na maraming mga tao, most of the people are minding earthly things. Ang iniisip nila, ang nagiging prioridad, karamihan ng mga tao ay ang mga makamundo o makalamang bagay. Ang mga bagay-bagay sa mundong ito. But the spiritually minded Christian is concerned about heavenly things. At tinitignan niya, the person with the spiritual mind looks of the things of this world from the heaven points of view. So, may pagkakaiba po. Yung spiritual, kaya ang topic po natin ngayon, by the way, spiritual mind. So, yung una sa chapter 1, single mind. Chapter 2, submissive mind. Chapter 3, spiritual mind. Okay, spiritual na kaisipan o spiritual na pag-uugali, spiritual na asal. Okay, so yun po yung ating pag-aaralan. At napakarami pong mga tao ay being entangled with earthly things. But Christian who are spiritually minded, ang Kristiyano na ang kanyang kaisipan ay spiritual, ay ang kanyang concern ay ang mga bagay-bagay na makalangit. At tinitignan niya ang mga bagay sa mundong ito sa pananaw ng makalangit, in heavenly point of view. Now, dito po sa Philippians, makikita po natin na nag-mention po si Apostol Pablo. Yung things na minention po rito, na sinalita po rito ng Apostol Pablo in chapter 3, verse 1 to 11, ay hindi lamang po mga tangible things, yung mga bagay na nakikita at nahahawakan. Hindi lamang po yun. Ito po ay yung pati na rin po intangible things. Pag sinabi natin intangible things, such as yung example natin ay dito yung reputations, fame, achievements. So, ito po yung mga intangible things na minention po rito na Apostol Pablo sa chapter 3. Now, dito po sa kaso na Apostol Pablo, these things were intangibles in verse 3, 1 to 11, ay mga bagay-bagay such as religious achievements. Yung tinalakay niyo po rito, yung religious achievements niya, yung kanyang feeling of self-satisfaction, yung kanyang living sa morality o moralidad. Ayun po yung tinatalakay niya rito. Although kasama rin po rito yung mga tangible things, yung mga nakikita natin, yung kayamanan, yung pananalapi, yung mga material na bagay na nakikita natin sa mundong ito. Ang mga material na bagay, these tangible things are not sinful. Hindi naman kasalanan ang mga bagay sa mundong ito. Nilikha po ito ng Panginoon in Genesis chapter 1, verse 17, 131. Sabi niya, He declares that all things are good. Nilikha niya po ito. At ito po ay nilikha niya para po sa pangangailangan ng tao. God declares we need certain things in order to live. Kaya nga binigay niya ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Ang pananalapi, kailangan natin. Ang mga material na mga gamit sa bahay, kailangan natin. Hindi po kasalanan ito. But binigyan tayo ng warning na mag-ingat po tayo. Jesus warned us that our lives do not consist of abundance of this thing we possess. Hindi po sana tayo nandun lamang at nakapokus na tayo sa mga kasaganaan na nasa sa atin. At sa Luke chapter 22 verse 15, wag po tayo doon nakapokus. Wag nating tignan ang mga mundong bagay na para bang yun na lamang ang magbibigay sa atin ng kaligayahan, ng kakontentuhan sa buhay. Hindi po. Quantity is no assurance of quality. Many people who have the things money can buy have lost the things that money cannot buy. Maraming mga tao na maraming mga bagay-bagay na kayang nabibili ng kanilang pananalapi, ngunit nawawala na nila yung mga bagay-bagay na hindi nabibili ng pananalapi. So makikita natin na the quest of things, robbing the people of joy at nakakalungkot, hindi lang po
mga tao sa paligid natin, many Christian who quest for material things ay nawawala, nananakaw, nadidistract yung kanilang kagalakan. We want to possess things and then discover that things possess us. Gusto nating ariin lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ngunit hindi natin na mamalayan, madidiscover na lang natin na ang mga bagay sa mundong ito, inaalipin na tayo. Dahil yung prioridad natin ay nandun na sa mga material na bagay. The only way to victory and joy is to have the spiritual mindset and look at things from God's viewpoint. Para magtagumpay tayo sa mundong ito, sa mga bagay-bagay, both tangible things and intangible things, we need to look. We must have the spiritual mind. Look at the things from God's points of view. Magkaroon tayo ng spiritual na kaisipan at tignan ang mga bagay-bagay sa mundong ito sa pananaw ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Like Paul, gaya ni Apostol Pablo dito sa chapter 3, si Apostol Pablo nag-ipresente niya yung kanyang sarili as an accountant with the right values. Okay. So from itong didiscusin natin, i-summarize ko lang pero didiscusin natin sa isa. From chapter 3 verse 1 to 11, Apostle Paul become an accountant with right values. Okay. In chapter 12 up to 17, Apostle Paul as an athlete with the right vigor. Okay. Accountant with the right values, an athlete as a right vigor, and ito na yung outline, pinaka-outline ng chapter 3. Okay. In 18 to the last verse, Apostle Paul is an alien with the right vision. So kulitin ko po. Accountant as an accountant with the right value. An athlete with the right vigor. And yung pangatlo? An alien with the right vision. So makikita natin dito na mayroon siyang ginamit. I count, I press, and I look. Yun yung ginamit niya na mga verb niya. From verse 3:1 to 11, ginamit niya yung I count. From the verse 12 to 17, ginamit niya yung I press on. Okay, ginamit niya yon. At saka sa 18 to 21, ginamit niya yung I look. Okay. Are the verbs describe the man? Ito yung nagdi-describe sa taong may kaisipang espiritual. Okay. Now, discussin natin. Firstly, kasi Bible study po ito, and we will have a practical application in the end. Okay. Discussin natin. We will discuss first Apostle Paul as an accountant with the right values, 1 to 11. Pero sabi ko, baka hindi natin matapos. Okay. Now, in verse 3:1 to 11, binasa ko sa inyo yung first 3 verses. The keyword in Philippians 3:1 to 11, may keyword din dito Kasi pag sinabi natin keyword, yung inuulit-ulit. Okay. Ang keyword dito ay yung salitang count. Count. Ano sa Tagalog ang count? Bilang. Okay, bilang. Okay, count. Nasulat po ito sa verse 7 and verse 8. At naisulat din ito, okay, lagpasan natin ng 11, nandun din sa verse 13. Okay. At itong salitang count ay may dalawang salitang Griego na magkaiba. Nanggaling sa magkaibang salitang Griego, ngunit pareho ang basic idea. The two different Greek words are used, but the same basic idea. Ang ibig sabihin, yung count dito, from the Greek word, from the two Greek word ay to evaluate and to assist. To evaluate and assist. Paano tayo Tagalog evaluate?
nilayan o balansihin, di ba? I-assist, tignan. Okay, magkikita natin. Sabi nga ni Socrates, an unexamined life is not worth living. Nakakalungkot po, noon pong nagtuturo po ako ng moral recovery program sa ating mga various government institution as a volunteer, natuka sa akin yung kahinaan at kalakasan ng Pilipino. And this is according to the research of the former Senator Leticia Ramos Shahani in his book. At magkikita natin na isa sa kaniyang nakita doon sa kanilang pagre-research at survey dito sa Pilipinas, ang isa sa kahinaan ng Pilipino ay kulang sa pagsusuri sa sarili. Yung self-evaluation. At sabi ni Socrates, an unevaluated or unexamined life is not worth living. So, few people, kunting mga tao sit down and wait seriously the values that control their decision and direction. Kunting mga tao ang umuupo at pinagninilay-nilayan, naupo sila, pinagninilay-nilayan, sinusuri, binabalanse, ang kung paano kahalaga, ano ay yung mga mahahalagang bagay na nagbibigay sa kanila o nagtutulak sa kanila sa kanilang desisyon at sa kanilang direksyon. Kunti lamang po ang mga taong ito. Marami ang mga tao, many people today are slaves of the things. They are slaves of the things of this world. And as a result, do not experience the real Christian joy. Wala po, bara-bara na. Basta importante, mayroong pangangailangan, mayroong makain, mayroong ganito. Hindi na po nila tinitignan. Hindi na po nila ini-examine. Ano ba talaga ang mahalaga? Ano ba talaga ang dapat nating pahalagahan? Sa kaso po ni Apostol Pablo, in Paul's case, the things he was living for before he knew Christ seemed to be very commendable, righteous life. Now, dito sa 3:1-11, kung ating babasahing maigi, makikita natin dito na para bang yung buhay ni Apostol Pablo bago niya makilala ang Panginoon ay talagang namang kahanga-hanga. Okay? At kita natin parang righteous, matuwid na pamumuhay. At siya po ay obedience to the law. Sumusunod po siya sa batas, sa kautusan ng mga Jew. At yung depensa niya, kung paano niya idepensa, ipaglaban ang religion ng kanyang mga ama, the religions that he have, na namana niya sa kanyang ama. Kaya makikita natin na itong mga bagay na ito, but none of these things satisfied him or give him the acceptance with God. Itong mga bagay na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakontento sa espiritual niyang pamumuhay, at ito rin po ay hindi niya nakita na ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Paul have enough morality to keep him out of trouble. Talagang kung moralidad lamang ang pag-uusapan, commendable po sa Apostol Pablo. But not enough righteousness to get him into heaven. Pero itong kabanalan at katuwiran na ito, moralidad na mayroon siya, ay hindi sapat yon na makapagdadala sa kanya sa langit. Kaya nga po kung titignan natin, isang araw si Apostol Pablo, na tinawag ding Saul of Tarsus, the rabbi, isang madguro, meet Jesus Christ, the Son of God. Okay. On that day, Saul values chains. Yung pinapahalagahan ni Apostol Pablo at ang kanyang pag-iisip ay nabago nung Saul pa siya. At ang nakita niya rito, nabago po. And when Paul opened his book and evaluate his wealth,
Nibalwate niya ang kanyang kayamanan. He discovered that apart from Jesus Christ, everything he believes for was only refuse. Pag sinabi ng Diyos, walang saysay. Lahat ng kanyang achievements, lahat ay walang saysay. Basura. Sabi nga po sa English, dung. Kung babasahin natin, nasa 1 to 11, mababasa nyo kung binasa nyo na po. Okay. At in-explain niya rito, kaya sinabi niya, basura ito, rumi lamang ito, para itinuturing ko itong rumi para makamtan ko lamang si Kristo. Diba? Yun yung sinabi niya doon sa mapag-aralan natin. Kaya in this section, he explained in this section that there are two kinds of righteousness. Yung righteousness dito, mayroon po siya doon. Sa section na ito, from 3:1 to 11, yun lang, sa verse na ito, there are two kind of righteousness or spiritual wealth. May dalawa pong klase ng katuwiran dyan o spiritual na kayamanan. Okay? Work righteousness, and faith righteousness. And only faith righteousness is acceptable to God. Dalawa po, yung pinresente niya rito righteousness. The work righteousness at faith righteousness. Pag-aralan muna natin yung 3 verse 1 to 6, pero sabi ko hindi natin tatapusin, itutuloy na lang natin sa susunod, yung work of righteousness muna sa chapter 3 verse 1 to 6. But let us go verse by verse. Punta muna tayo sa exhortation. Napakaganda yung sinabi ng Apostol Pablo dito. Para bang nagre-rebuke siya, di ba? Okay. Let us open your Bible. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Sabi niya. Okay. So sabi niya, magsusulat ulit ako sa inyo. Yung final dito, ibig sabihin, hindi ito yung katapusan na. Bagkos, nagsasabi siya na mayroon pang mga bagay-bagay siyang gustong idugtong doon sa chapter 2. Now, tignan natin, ano yung exhortation niya rito sa verse 2? Grabe sa Apostol Pablo, beware of dogs. Diba? Mag-ingat kayo sa mga aso. Okay. Grabe naman. Sabi na ang tirada ng Apostol Pablo rito, di po ba? Sabi na, beware of evil workers and beware of concession. Ano kaya to whom Apostle Paul is referring in this triple warning? Ito ay warning niya, ito exhortation niya para sa mga taga-Pilipos. Warning niya ito sa mga taga-Pilipos. Sino kaya itong triple warning? Sino kaya ang pinapatungkulan na Apostol Pablo dito? Yung sinabi niyang mga aso. Mag-ingat kayo sa mga aso. Ano ba yung ugali ng aso, di ba? Mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga manggagawa ng kasamaan, at sa mga nagtutuli. Okay, tingnan natin. Ang sa kasagutan na ito, that answer will take us back in the history of the church. Yung istorya po ng church in the book of Acts. From the very beginning, the gospel came to the Jews first. Noon naman mga Hudyo, di ba? Ang ebanghelyo ay napunta muna sa mga Hudyo. Kaya sa Acts chapter 3 verse 26 at Romans 1:16 sinasabi niya ang ebanghelyo sa Romans 1:16 ang ebanghelyo ay para sa mga Hudyo at pagkatapos napunta sa mga Grego, sabi sa 1:16. So makikita natin that in the very first, kaya nga po yung chapter 1 to 7 ng book of Acts, kung ating babasahin na, the first 7 chapter of Acts deals only with Jewish Christian. Jewish po, Jewish believer, ang kausap sa chapter 1 to 7. Or with the Gentile who was Jewish proselyte. So dalawa lamang po sa Acts chapter 1 verse to 7, mag-obserba tayo sa pag-aaral ng Biblia, ang talagang dinidil dito sa chapter 1 to 7 ng Acts ay ang mga Jewish believer or yung mga Gentile proselyte na naging Hudyo. Okay, yun palang tinatalakay. In Acts chapter 8:25, 8:5 the message went to Samaritans. Okay, sa chapter 8, napunta na sa mga Samaritano. Okay, nalala natin yung Acts 1:8. And you shall be my witness in Jerusalem. Pagkatapos ano? In
Judea, and Samaria. So napunta sa Samaritans in chapter 8. The message went to the Samaritan but did not cause too much upheaval since the Samaritans were at least partly Jewish. Hindi masyadong naging issue. Walang naging issue. Di ba, mga Hudyo muna, walang issue doon. At nang napunta sa Samaritano, wala ring naging masyadong issue. Walang discussion. Bakit? Kasi itong mga Samaritano ay partly Jewish. Ibig sabihin, half mistiso. Okay? Half-half po sila. Half Samaritan, half Gentile. So walang problema. But the problem arises when Peter went to Gentiles. Nang si Pedro ay pumunta sa mga hintel, sa Acts chapter 10, nalala nyo ang Acts chapter 10 na naginip si Pedro, di ba? Ng mga makakaing hayop na sa kanyang panaginip, sa kanyang pangitain. Okay? Naghalo-halo sa isang kumot yung marumi at malinis na hayop. Okay? Then, pumunta siya sa Gentile. At sinong unang niyang pinuntahan? Si Cornelius. Okay? At sinier niya yung ebanghelyo. And this created an uproar to the Jewish believers. Sa Jewish Christian, talagang nagkaroon ng uproar, discussion. Pinatawag nila sa Apostol Pablo in Acts chapter 11 at inexplain naman ito ni Apostol Pablo na ito ay iniutos sa kanya ng Diyos. At in Acts 11, it seems that it was resolved, settled, kasi nag-explain si Pedro. Kaya lamang po, when Apostle Paul was converted in Acts chapter 9, and in Acts chapter 10, he became an apostle, siya po ay nagsimula. He became, the Holy Spirit sent him to minister especially to the Gentiles. That's why, sa lahat ng missionary journey niya, karamihan sa kanyang mga pinuntahan ay mga Gentile people, ang mga naligtas. Okay, Acts 13 verse 1 to 3, at sa 20 to 21, lahat ng mga pinuntahan, sa first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, ay mga Gentiles na ang kanyang mga kinakausap at sila po ay naliligtas. Now, dahil dito, muling nagising yung uproar. The strict Jewish believer opposed Paul ministry. Inopos na nila. And came to Antioch, teaching it is necessary for a Gentile to submit to Jewish rule before the count could be saved. Yun na. Lumabas na yung issue na yun. Na kailangan itong mga hintil na ito, bago sila maligtas, bago sila maging talagang Kristiyano, dapat sundin nila ang mga batas at mga ceremonial law ng mga Hudyo. They are so-called the Orthodox Jewish Christian, or in other word, Judaizer. Okay. So naging problema ito. But this issue was settled in Acts chapter 15. Di ba? Nagkaroon ng issue, kaya nagkaroon ulit ng tinatawag na council in Jerusalem. In Acts chapter 15, makikita natin na talagang nagkaroon ng discussion at naresolba doon, sinettle doon sa Acts chapter 15. Anong naging solusyon? Mababasa yan sa chapter 15 verse 18 to 20. Huwag na natin isturbuhin ang mga hintil sa paglapit nila sa Panginoon, sabi doon, sa Diyos. Bagkos, paalalahanan natin sila, sulatan natin sila. O, sa verse 20, yun ang naging solusyon. Kaya naipagpatuloy ang pag-ibanghelyo sa mga hintil na kahit hindi na sila pumasok pa at hindi na nila gawin pa yung mga Jewish traditions and practices and law. Basta ang importante, tanggapin nila si Kristo sa kanilang mga puso and gawin nila yung nasa Acts chapter 15:20. Ano yung nasa Acts chapter 15:20? Wag nang sumamba. Okay, basahin natin yung nasa Acts chapter 15 verse 20. Ano ba yung nagsasabi mo, Pastor, na Acts 15:20 na naging solusyon nila? Okay, para makita lang natin kung sino yung mga aso dito na sinasabi ng Apostol Pablo. Okay, verse 20. Okay, 15. Yung pagpupulong sa Jerusalem. Okay. Okay, sabi niya rito, kaya't ang pasyakoy huwag nating ligaligin, sa verse 19, ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Okay, yun ang desisyon. Sa halip,
sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Yun na lang. Ang sinabi na ito ang huwag na lang gawin. Yun na lang. Hindi na yung kung ano-ano pang mga ceremonial law. Ito lang yung sinabi na naging solusyon. Pero alam niyo po ba na mayroon pa ring mga discontented. These dissenter were not content sa decision sa Jerusalem. Kaya they followed Paul. Sinundan nila sa Apostol Pablo wherever he went. Saan man po siya magpunta, saan man magpunta sa Apostol Pablo para magturo ng Ebanghelyo, para mangaral ng Ebanghelyo, sinusundan sa Apostol Pablo. At alam niyo kanilang ginagawa, sinusubukan nilang nakawin ang mga converts, yung mga sumampalataya, at pati mga iglesyang ipinatayo na Apostol Pablo, sinimulan na Apostol Pablo. Yun po yung mga ginagawa nila. Tapos, itong mga grupong ito ay nagtuturo sila ng Paul's teaching. Bible student call this group Paul's teacher. Ang turo nila, they try to mix law and grace. The Judaizer. Pinagkahalo nila ang law, ang batas, at ang biyaya. Okay. At napakaganda, na isunod siguro natin pag-alaran pagkatapos ng Philippians ay Book of Galatians. Para lalo natin maintindihan ito. Kasi the Book of Galatians was written to combat this Paul's teaching. Ikukumbat ito ng Galatian, yung law versus grace. Okay. The Judaizer is the group mentioned, ito na. Ito yung binemention niya dito sa Philippians chapter 3 verse 2. The Judaizer, he described them in 3. Tatlong description ng mga Judaizer na ito. Dinescribe ng Apostol Pablo. Kasi nandun na naman sila sa Pilipos. Nang mabalitaan nilang nabilanggo si Pablo, pumunta sila sa Pilipos at nagturno naman. Kaya sila ng mga katuruan ito. Kaya sa sulat ng Apostol Pablo, winarningan niya ang mga taga-Pilipos. Anong warning niya? Mag-ingat kayo sa mga aso. Itong mga asong ito, Orthodox Jew. Alam niyo ba itong mga Orthodox Jew, ang tawag nila sa mga hintel? Aso. Dogs. But Paul called the Orthodox Jew in return, dogs. Kasi ang ugali kasi ng aso, lalo na yung asong kalye, anong ugali niya? Nangangalkal ng basura. Scavenger. Okay. He compared this Paul's teacher to the dirty scavenger. Scavengers. Inihalin tulad na Apostol Pablo, itong mga Paul's teacher na ito, sa mga asong naghahalukay ng dumi, mga ruming mga halukay. At barking their Paul's teaching, itinatahol yung mga mali nilang katuruan. Pumunta sila, nangaral si Pablo, nandyan sila sumusunod, na parang asong mga ulol na sumusunod, na tumatahol, itinatahol nila yung kanilang maling mga katuruan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa kanila. At hindi lang yan. Tinawag pa ng Apostol evil workers. They taught the sinners will be saved by faith plus good works, especially the work of the law. But Paul states that good works are truly evil works because they perform by the flesh, their sinful nature, and not by spirit, and glorify the workers of Jesus Christ. Alam nyo, ito yung dapat na ang mga gawa ng righteousness without faith at ginagawa mo lamang sa makasalanan mong laman at hindi ka mo talaga tinanggap yung biyaya ng Panginoon, this is evil work. Yun nagsabi ng Apostol Pablo. It is evil work. Why? Because you are doing it in the flesh. At ang nakakalungkot, ang hindi nag-glorify dito ang Diyos, kundi ang gino-glorify, ang itinataas, ay the workers of the flesh. Diba? Yun ang kinakon nila. So, makikita natin na the worker, not Jesus Christ, ang nag-glorify. Yung sarili nila, yung good works nila, hindi si Kristo.
Kaya nga maliwanag po, sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Sabi niya, "For by grace you are saved through faith, not by your work, so that no one should boast." Dahil tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Naligtas tayo sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi nating sariling gawa para hindi tayo magmataas. Yun nakasulat sa Tagalog. And even in Titus chapter 3 verse 3 to 7, kung bubuksan ninyo yun. Maliwanag dito na wala pong maliligtas doing good work. Hindi ka maliligtas ng mga mabubuti mong gawa. Ang tanging even religious work. Kahit pa nga lagi kang pumupunta, gumagawa ng mga religious work, hindi ito makapagliligtas sa'yo. Christian good works, pastor, hindi na ako gagawa ng good works. Hindi. Ang gagawin mo, gagawa ka ng good work. But remember this, Christian good works is the result of your faith in Christ and not the basis of salvation. Ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa batas ng Diyos ay resulta ng iyong pananampalataya sa Kanya. At hindi ito basihan para ikaw ay maligtas. I-simplify natin. Faith equals salvation. Salvation equals good works. Purihin pong Panginoon. Amen? Hindi po faith plus work equals salvation. Mali po yun. The equation is faith, salvation, then the result is work. Kaya nga, tama pa rin yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, tandaan natin yung in Christ. If anyone is in Christ, is new creation, all things pass away. Nababago po yung buhay. Amen. Yung dating masama, na gumagawa ng masama, gagawa ng mabuti dahil ito'y resulta ng kanyang pananampalataya. Bakit? Ligtas na siya eh. Binago na siya ng Panginoon. Okay. So, evil worker. Okay. And concession. Pagtutuli. The Judaizer taught that circumcision was essential to salvation. Literal na pagtutuli sa mga lalaki. Sabi nila, literal ito na gagawin bilang pagsunod sa batas at ito ang makapagliligtas sa kanila. Itong katuruan nila. Ngunit sa Apostol Pablo, kung titignan natin but Apostle Paul in verse 3 states that circumcision itself is a mutilation, pinsala. Hindi ito nakakatulong. Okay? The true Christian has an experience spiritual circumcision in Christ. Ang totoong Kristiyano, naranasan niya na ang spiritual na pagtutuli. Amen. Ano ba? Bakit kasi itong ginamit na term? Kasi in the Old Testament, it is a sign of cleansing. Okay? Sa mga Jewish, yung circumcision. It is a symbol, it is a gesture of cleansing. Ito pa rin pinipilit ng mga Jewish. Dapat ng mga hintil na ito, dapat gawin nila yung mga seremonyas natin bago sila maligtas. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, at ang sabi ng Panginoon, nung tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon ka na ng spiritual na kalinisan, spiritual circumcision in your heart. Purihin po ang Panginoon. Amen? Doon na hindi na kailangan. So, kung titignan natin, religious practices such as water baptism, Lord's Supper, tithing, giving your offering, witnessing, cannot save a person from his sin. Hindi ka maililigtas ng mga ito sa kasalanan mo. Only faith in Jesus Christ can do that. Amen. Amen. Ito yung mga tinatawag dito. Ito yung mga Judaizer na tinatawag na dapat mag-ingat tayo. Bilang mga Kristiyano, mag-ingat din tayo. Maraming katuruan ngayon na naglipa na nagtuturo. Masabi pa nga ng iba, ang faith ay hindi sapat. Kailangang pumasok ka sa kanyang ipinatayo na simbahan.
Mayroon pang nagsasabi ng ganon, na pag hindi ka raw miyembro sa iglesyang ito, hindi ka mapupunta sa langit. Wala namang sinasabi ang Biblia na ganon. Ang sinabi ng Biblia, sino mang tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At sabi doon, maliwanag, kahit sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Nasaan doon yung sinabing papasok ka sa Kanyang ipinatayo na simbahan? Sino bang simbahan? Di po ba yung kanyang mga tinawag? Purihin po ang Panginoon. Amen? Dinadagdagan kasi nila, pinapahirapan na we are now in the dispensation of grace, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya sa ating Panginoon. It's only faith in Jesus that can save us. Amen. Yun po makapagliligtas, hindi yung pagpasok mo, paggawa. Kahit nga magbautismo ka ng magbautismo sa lahat ng simbahan sa mundong ito, kahit na mag-communion ka sa lahat ng simbahan, kahit ibigay mo lahat, hindi lang tithes, ibigay mo ang 100% ng iyong offering. Kung wala namang Kristo sa buhay mo, anong gamit? Ito yung sinasabi ng 23:23 ng Matthew, na sinasabi niya, nagbibigay kayo ng ikapon ng iyong mga anis, ganito, minut kinakalimutan nyo ang kabanalan, ang katuwiran. Ang sabi ng Panginoon doon, gawin ninyo ang mga ito at huwag kalilimutan ang mga una ninyong mga ginagawa. So, anong importante? Pananampalataya, purihin po ang Panginoon. Now, si Apostol Pablo in contrast to the false Christian, Paul described the true Christian, the true circumcision in verse 3. Mababasa natin sa verse 3, tingnan natin. For we are the circumcision which worship God in Spirit. Sino ang totoong Kristiyano? In contrast to the false teaching or false Christian, fake Christian. Gaya ng tanim na ito. Parang totoo. Parang true. Diba? Kung titignan ninyo, parang totoong halaman. Pero, plastic pala. Marami ng plastic ngayon. Tingnan mo ngayong katabi mo kung plastic. Diba? Tingnan mo nga, maraming mga plastic ngayon. Mga peke. Ngay. Pero titignan natin, yung mga nauna, yung dogs, yung evil workers, yung mga nagtutuli, they are fake Christian. Pinapahirapan, they are mutilator. Okay. Anong sinabi ng Apostol Pablo? He worship God in Spirit. For we are circumcision which worship God in Spirit. He does not depend on His good work. Hindi nagdidepende sa kanyang mabuting gawa. Ngunit, yung work niya, yung sa work of the flesh, anong ginagawa niya? Nagpupuri siya sa Espiritu, sa Diyos. Hindi sa sarili niyang gawa. Sinabi ito ng Panginoon sa John chapter 4 verse 19 to 24 nung nagdi-discuss sila ng Samaritana, di ba? Yung Samaritan woman. Yan, mula sa mula sa tubig, paghingi ng tubig, napunta sa pagkauhaw, napunta sa pananambahan. Yung discussion sa John chapter 4, di ba? At sabi ng babae, kayong mga Hudyo, nagpupuri kayo doon sa Jerusalem, kami dito sa bundok. Anong sabi ng Panginoon? Darating ang panahon, ang mga totoong sumasamba ay hindi lang makikita sa simbahan o sa mga bundok. Ang totoong sumasamba ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin po ang Panginoon. Amen? So the true Christian is led by the Spirit, not by the flesh. Purihin po ang Panginoon. Second, he boasts in Christ Jesus. Sabi niya ito, and rejoice in Christ Jesus. Di ba maliwanag? Ang kagalakan niya ay na kay Kristo Jesus. People who depend on religion are usually boasting what they have done. Ang mga taong religyoso, ang ipinagmamayabang nila, yung kanilang mga nagawa. Yung panagyayabang nila yon. Ninyo mga gumawa. Kunyari, pa-humble, pero actually, pinagyayabang niya mga accomplishment niya. Many people are like that. They are boasting their works. They are boasting their marami pa nga, mga sekta, mga denominasyon, sabi nila, tignan nyo, kaming totoo kasi ang gaganda ng aming mga simbahan, ang lalaki, ganito. Hindi doon nakikita. Okay? Ang dapat may taas ay si Kristo, purihin po ang Panginoon.
Maganda man, malaki man ang iyong simbahan, hindi po yun. Kung sa simbahan na yan, hindi naman na itataas si Kristo. Kung sa simbahan na yan, si Kristo ay isa lamang tao, hindi Diyos. Ay, wala po. Di po ba? Ang importante rito, sabi niya, Christ is being lifted high. The true Christian has nothing of which to boast. He is only in Christ. Wala tayong maipagmamayabang, wala tayong maipagmamalaki kung tungkol sa kaligtasan dahil ang tanging nagligtas sa atin ay ang Panginoon. Kaya sabi nga sa Ephesians, nothing would boast. Walang magmamayabang. Bakit? Tayo po ay naligtas dahil sa biyaya, the unmerited favor of God. Amen. Sa pabor lamang ng Diyos, bakit tayo naligtas? Hindi dahil sa sarili nating gawa. At dahil kung sarili nating gawa, hindi na kailangan yung ginawa ni Kristo sa cross. At maaari na tayo na rin ang magpapako sa cross. Di ba? Hindi na kahit na hindi mo natanggapin si Jesus Christ, wala nang silbi yung ginawa ni Jesus sa cross. Bakit? Kaya mo rin palang maligtas sa paggawa mo ng mabuti. Kaya nga po, maliwanag na ang kaligtasan natin ay kay Kristo lamang. Walang, sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na naibagay sa ilalim sa ilalim ng langit kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang kaligtasan. Amen? Siya lamang. Amen. At siya lamang ang may taas. Pati rito sa ating pananambahan, pati sa ating mga Bible study, Christ must be glorified, not the preacher. Gaano man kagaling yung preacher, hindi yung preacher ang dapat may taas, si Kristo. Amen. Maraming mga Kristiyano, pinipili yung mga simbahan. Ayaw nilang pumunta sa simbahan na ganito kasi hindi sikat yung pastor, hindi magaling yung pastor. Hindi dapat ganun ang ugali natin. Ang ating ipinagyayabang ay hindi yung pastor. Ang ating ipinagyayabang ay yung dakilang pastor natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Makakalungkot. Sa tagal ko nagpapastor, mayroong mga pag sa Manila, pag nasa abroad, ang active nila kasi magagaling yung mga pastor, international preacher, ganito. Pag uwi sila sa kanilang mga barangay, sa kanilang bayan, ayaw nang mag-church. Kasi nasanay daw sila sa city church. Nakakalungkot po. Maraming ganun. Kaya nga po, ang i-boast natin, it is not the name of the church. It is not the name of your pastor. It is the name of Jesus Christ, the name above all names. Amen. And next, tatlo yun kaya tatlo din. He has no confidence. Okay, dito. And have no confidence in the flesh. Sabi niya, sabi niya rito, nagsisasamba sa Espiritu ng Diyos, nagpupuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Okay. He has no confidence in the popular religious philosophy today. Alam niyo ang popular na pilosopya ng religion ngayon? The Lord help those who help themselves. It was also popular during Paul's day. Nung panahon ni Pablo, popular na ito. At it was just wrong today as then. Mali itong pilosopyang ito. The Bible has nothing good to say about flesh. And yet, most people today depend entirely on what themselves can do to please God. Hindi tayo umaasa sa sarili nating laman. Hindi tayo nagko-confidence sa sarili nating laman para lamang ma-please natin ang Panginoon. Bless, corrupt God's way on earth. It profits nothing. As far as spiritual life concerned, it has nothing to do good. We should put no confidence in the flesh. Huwag tayong umasa sa sarili nating righteousness. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Huwag tayong doon iasa ang ating mga buhay. Ang ating spiritual na pamumuhay ay huwag nating iasa sa sarili nating righteousness. Mapag-aaralan natin ulan sa mga susunod na pag-aaral natin from verse 4 to 11. Pero dito makikita natin na wala pong may magandang mabuting magagawa kung magtitiwala tayo sa sarili nating laman. Why? This flesh is sinful.
yung sarili natin minsan ay nag-uudyok sa atin para lumayo sa Panginoon. We must put our trust on God alone. Our confidence in Christ, not on flesh. Purihin pong Panginoon. We should not depend and have confidence because of our accomplishment, achievements, our self-satisfaction, the fame that we have, the money that we have, the education that we have. Sa Apostol Pablo sinabi niya, all these things are dung. Dumi lamang ang mga ito. And I'm willing to lay it down and put my confidence on God alone, not on flesh. There is only one good work that takes the sinner to heaven. The finished work of Christ at the cross. Iisa lamang mabuting gawa ang makapagdadala sa atin sa kalangitan. Ito ang gawa na tinapos ni Kristo sa cross. John chapter 17, verse 1 to 4. John chapter 19, verse 30. And Hebrews chapter 10, verse 11 to 14. Ang mabuting gawa na makapagdadala lamang sa langit sa atin ay yung ginawa ni Kristo sa cross. Kung atin itong pananampalatayaan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, huwag tayong umasa sa religious achievements natin. Huwag tayong umasa sa self-efficiency natin. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Bagkus, umasa tayo sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. A true Christian worship God in spirit and in truth. A true Christian glorifies Christ. And a true Christian do not put his confidence on flesh. Hindi siya walang pagkakatiwala sa laman. Mga kaibigan, mga kapatid, sometimes we are tempted because of our achievements, because of our accomplishment. And sometimes because of our accomplishment, sinasabi natin, marami na akong nagawa. But I want to tell you today, we need Christ in our life. Huwag nating gayahin yung ginamit na ilustrasyon ng ating Panginoong Kristo. Yung mayaman, na sabi niya, marami na akong naani. Sobra-sobra na ang aking naani. Isa ang aking gagawin. Gagawa ko ng mas malaking kamalig. Ilalagay ko doon ng lahat ng aking inani. At sasabihin ko sa aking sarili, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka, sapat na ang mga kayamanan na nandyan sa iyong buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, hangal, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Sino ang makikinabang sa lahat ng iyong kinamalig? Mga kapatid, life is better than the wealth of this world. Temporaryo lamang ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Fame and fortune nawawala. Sikat ka man ngayon, mamaya-maya makakalimutan ka na. Lahat ng bagay sa mundong ito, both tangible and intangible things, ay nawawala. Dumadaan. Pati nga yung lupa. Sabi nga po ng Leviticus na yun po yung may verse din ang mga taga-Department of Agrarian Reform. Ang lupa ay hindi pwedeng ariin ng iisa. Pagpapasapasahan ito. Wala po ang permanente sa mundong ito. Kayamanan nawawala. Katanyagan nawawala. Yung kaalaman mo sa mundong ito nawawala. At minsan, hindi napapakinabangan. Ngunit ang pangwalang hanggan ay yung tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ito'y pangwalang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Let us thank the Lord
for the message from chapter 3, verse 1 to 3. The work righteousness ang dinidiscuss natin. Pero napapyawan na natin yung faith righteousness. Tutuloy po natin ito sa susunod na linggo. Ngunit maganda po na lagi tayong dumulog sa Panginoon. Paghariin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Mas maganda po na magtiwala tayo sa Kanya. Muli nating awitin yung banal mong tahanan. Sa mga nakikinig po sa ating live streaming, makisa po kayo sa pag-awit ng awit na ito. In response to our Bible study, hallelujah. Make it as a prayer. Gawin mo itong panalangin. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, touch your people. Sa lahat po ng nakinig, sa lahat po ng nanonood ngayon, habang inaawit namin ang awit na ito, kumilos ka, yakapin mo sila ng iyong presensya, Panginoon. Ipadama mo sa kanila na mahal mo sila. Ayaw mo silang mawala, ayaw mo silang masira, ayaw mo sila, Panginoon, na maghirap. Nais mo silang magkaroon ng kagalakan, katiwasayan sa buhay. And as we sing this song, Lord, let your Holy Spirit move sa mga nandito sa church, sa kanilang mga kabahayan na nanunood. Let your Holy Spirit move as we sing this song, O God, as our prayer. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Ko'y dumudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makaniing ka at ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkanihing ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo, hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. maghari ka, O Diyos, Ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos. ngayon at kailanman. Panginoong Diyos, yan po ang dalangin, ang ninanasa ng aming mga puso. Salamat po dahil sa gitna po ng aming mga kahinaan, sa gitna po ng aming mga kasamaan, binuksan mo po ang pagkakataon sa amin para tanggapin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. At hindi ito sa pamamagitan ng aming mga paggawa ng mabuti,
kundi sa pamamagitan ng iyong biyaya, O Diyos, at aming pananampalatayaan yung biyaya mong yan. Thank you for your great love, your grace, your unmerited favor unto us. Salamat po, O Diyos. At dahil dyan, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan niyo kami na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tulungan niyo kami na ikaw lamang ang may taas sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami, O Diyos, na huwag umasa sa laman. Huwag umasa sa sarili naming kakayahan. Huwag kaming magtiwala sa mga bagay na ito, kundi magtitiwala kami sa inyo. Dahil may hangganan po ang lahat, Panginoon. May hangganan po ang katanyagan, may hangganan po ang kayamanan, ang kaalaman ay may hangganan. Ngunit ang pananampalataya sa inyo ay mananatili. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na manalig sa inyo, magtiwala sa inyo. Sa oras pong ito, tinataas ko po lahat ng nandito po sa church na ito. Nakasama namin nagba-Bible study kada Miyerkules, Panginoon. The music ministry team and the multimedia team, O God. We pray that you will be the one to move in a mighty way. At kahit na po yung mga nasa kabahayan na mga kapatiran namin na nakikisa sa Bible study na ito, at saan man po, sino man po, Panginoon, ang nakikinig sa live streaming na ito, sa kanyang kinalalagyan ngayon, yakapin mo po siya ng iyong kapangyarihan. Kung mayroon po siyang karamdaman, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. We pray for healing right now. Kung may dumadaan po siya sa matinding suliranin sa kanyang buhay, yakapin mo po siya, tulungan mo po siya, at itaas mo po siya sa mas mataas na antas pa ng pananampalataya sa inyo. Panginoon, saan man po nakakarating ang broadcast na ito, we pray that you will meet the needs of those, O God, na nakikinig, nakikiisa sa pag-aaral na ito. We pray that you will move in a mighty way. Lord, salamat po. Bless each one of us here on sa iglesyang ito. Kaming nasa loob ng simbahan na ito, pagpalain niyo kami. We entrust our life. We entrust our everything to you. Ikaw lamang ang aming pagkakatiwalaan. Ikaw lamang makakabago sa aming buhay. Ikaw ang makakagawa ng kabanalan sa aming mga buhay. Panginoon, pati na rin po yung mga nasa kabahayan, pati na rin po yung mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa na nakikinig. We entrust them to your mighty hands. Lord, we lift them up to you. Bless them in all aspects of their lives. Salamat po. Salamat po, Diyos. At yung kasama namin sa mga ministering ito na nagbibigay ng kanilang mga oras, ng kanilang serbisyo, Panginoon, para lamang may live stream ang gawain na ito. We pray for your blessing to them. We pray, O God, that they will reap the abundance from you as they are involved in this great ministry, preaching the gospel to all the people. Thank you very much. Bless us. We entrust our life in Jesus' name. Amen and amen. Sa oras pong ito, we will give our offering at purihin at sambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga offering. And if you have questions, just message, just make a comment sa mga mag-message po kayo sa ating pong Facebook account. We will try to answer yung mga question nyo yan sa tulong po ng ating Panginoon. Hallelujah. Okay, so awitin po natin, giving brings a release. Okay. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles.
Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na magpuri sa inyo at sa pagitan po ng aming paghahandog. Tanggapin mo po ang mga offering namin. Panginoon, even those who are watching na nagbigay po ng kanilang offering through the online, Panginoon, we pray that you will bless them also. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo pong bawat isa sa amin. Salamat po sa natapos naming gawain ngayon. We know, Lord, na magpapahinga po kami. Yung mga iba, Panginoon, na hindi po gabi sa kanilang lugar at magtatrabaho po sila, you will be the one, to, Panginoon, to guide us and be with us, and we will enjoy, O God, our life because your joy is our strength. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong panunood.